Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapwa ko mangingibig ng mga kwento. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang paglalakbay na susubok sa lahat ng inyong pinaniniwalaan tungkol sa pag-ibig? Sinasabi nila na ang pinakamatamis na pag-ibig ay kayang magdulot ng pinakamasakit na kirot. Paano kung ang mismong taong pinangakuan mong makasama habang buhay ay siya palang may plano na wakasan ang iyong buhay? Nakatayo si Sinag Talavera sa harap ng isang malaking salamin na may disenyong antigo. Ang bawat sulok ng bridal suite sa Villa Esmeralda ay sumisigaw ng karangyaan, mula sa mga bulaklak na puting rosas na nakapalibot sa silid hanggang sa malambot na himig ng isang violin na maririnig mula sa hardin sa ibaba. Ito na ang araw na pinangarap niya mula pa noong bata siya. Ang suot niyang bestida ay simple ngunit elegante, isang obra ng sikat na designer na lalong nagbigay diin sa kanyang natural na ganda. Hinaplos niya ang malambot na tela nito. Sa kanyang refleksyon, nakita niya ang isang babaeng masaya, isang babaeng buo, isang babaeng handa nang ibigay ang kanyang puso sa lalaking nagturo sa kanya kung paano muling magmahal. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, dakila. Kahit ang pagbigkas lang ng pangalan nito sa kanyang isipan ay nagdudulot ng kakaibang kilig sa kanyang dibdib. Si Dakila Sarmiento, ang kanyang mapapangasawa. Ang lalaking dumating sa buhay niya noong panahong durog na durog siya at dahan-dahang binuo ang bawat piraso ng kanyang pagkatao. Naalala niya ang isang gabi habang nakaupo sila sa may dalampasigan at pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Habang narito ako, Sinag, bulong nito sa kanya habang hinahaplos ang kanyang buhok, hinding-hindi ko hahayaang may manakit sa'yo. Poprotektahan kita kahit anong mangyari. Ang mga salitang iyon ay naging kanyang kanlungan, ang kanyang lakas. Ma'am Sinag, malapit na po magsimula, sabi ng isa sa kanyang mga abay mula sa labas ng pinto. Susunod na ako, sagot ni Sinag. Ang kanyang boses ay puno ng pananabik. Gusto niyang makita si Dakila bago ang lahat. Isang huling sulyap bago sila maging isa. Maingat niyang inangat ang laylayan ng kanyang bestida at lumabas sa isang pribadong balkonahe na nakakonekta sa suite. Mula roon, tanaw niya ang isang bahagi ng hardin na hindi gaanong dinadaanan ng mga bisita. At doon, nakita niya ito. Nakatayo si Dakila. Ang kanyang matipunong tindig ay balot sa isang mamahaling puting suit. Ngunit hindi ito nag-iisa. Kasama nito ang isang babae na nakasuot ng isang kulay dugong bestida, si Adelfa Romero, ang business partner ni Dakila at isa sa mga pangunahing abay. Akmang tatawagin na sana ni Sinag ang pangalan ni Dakila nang bigla siyang natigilan. May kakaiba sa paraan ng kanilang pag-uusap. Seryoso. Tila ba may pinagtatalunan sila? Itinago ni Sinag ang kanyang sarili sa likod ng isang makapal na kurtina ng mga bulaklak na gumagapang sa pader ng villa sapat na malapit para marinig ang kanilang pinag-uusapan. Siguraduhin mong hindi ka papalpak, Dakila, mariin na sabi ni Adelfa. Ang boses nito ay malamig at walang emosyon. Isang pagkakamali mo lang, pareho tayong malilintikan. Alam ko, ginagawa ko naman ang lahat, hindi ba? Narinig niyang sagot ni Dakila. May bahid ng panginginig sa boses nito. Pero hindi ko yata kaya, Adelfa. Si Sinag to. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa mga labi ni Adelfa. Huwag kang ngang umarte na parang may konsensya ka pa. Isipin mo ang utang mo sa kapatid ko. Isipin mo kung anong kaya nilang gawin sa pamilya mo. At isipin mo ang milyon-milyong makukuha natin mula sa life insurance ng Sinag na yan kapag wala na siya. Parang isang malakas na kulog ang bawat salita na tumama sa pandinig ni Sinag. Life insurance? Wala na siya? Anong ibig sabihin nito? Nakahanda na ba ang wine? Tanong ulit ni Adelfa. Oo, ang baso na may gintong disenyo sa gilid. Ako mismo
ang mag-aabot sa kanya mamaya sa wedding toast. Pagkatapos niyang inumin yon, hindi na naituloy ni Dakila ang sasabihin. Pagkatapos niyang inumin yon, tapos ang problema, malamig na dugtong ni Adelpha. Magmumukha lang itong bigla ang atake sa puso dahil sa sobrang excitement. Walang sino man ang maghihinala. Ngayon, umayos ka na. Ngumiti ka na, parang ito ang pinakamasayang araw ng buhay mo. Dahil pagkatapos nito, magiging atin na ang lahat. Hinalikan ni Adelpha si Dakila sa labi. Isang halik na puno ng kasakiman, hindi ng pagmamahal. At si Dakila, ang lalaking pinangakuan siyang poprotektahan, ay tumugon dito. Hindi na humihinga si Sinag. Ang hangin sa kanyang paligid ay biglang naging mabigat at nakakamatay. Ang malambot na himig ng violin ay parang ingay na ngayon ng isang nagbabadyang trahedya. Nanlamig ang kanyang buong katawan at ang kaninang nag-uumapaw na kaligayahan sa kanyang puso ay napalitan ng isang itim na butas ng kawalan. Ang lalaking pakakasalan niya ay may planong patayin siya sa mismong araw ng kanilang kasal. Dahan-dahan siyang umatras mula sa pagkakatago, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sumilip siyang muli. Nakita niya si Dakila na naglalakad palayo kay Adelpha. Inaayos ang kanyang suit at ngumingiti na ngayon sa mga bisitang bumabati sa kanya. Isang perpektong nangiti, isang nangiti ng isang sinungaling, isang nangiti ng isang mamamatay tao. Ang pag-ibig na naramdaman niya kanina ay naging abo. Ang kilig ay naging takot. Ang tiwala ay naging lason. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng kanyang pangarap. Pero sa ilalim ng gumuhong mundo na yon, may biglang umusbong. Isang bagay na mas matibay kaysa sa sakit. Isang bagay na mas malakas kaysa sa takot. Tapang. Pinunasan niya ang luhang hindi niya namalayang pumatak. Inayos niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mukha ay naging isang blankong canvas. Walang bahid ng kahit anong emosyon. Tumingin siya sa direksyon ng pasilyo na patungo sa altar. Hindi siya iiyak. Hindi siya tatakbo. Hindi siya magpapakita ng kahinaan. Hindi ako magpapatalo. May isang plano na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Isang plano para mabuhay. Isang plano para sa katarungan. Humakbang si Sinag palabas ng balkonahe. Ang bawat yapak ay matatag at may bigat. Naglakad siya patungo sa lugar ng kasal, hindi bilang isang biktima na walang kalaban-laban, kundi bilang isang reyna na handa ng labanan ang traidor na sumubok sumira sa kanyang kaharian. Nagsimulang tumugtog ang bridal march. Dahan-dahan bumukas ang malaking pinto ng hardin at lahat ng mga mata ay napako sa kanya. Para sa kanila, siya si Sinag Talavera, ang mapalad na nobya, ang larawan ng purong kaligayahan. Ngunit sa likod ng belo na maingat na tumatakip sa kanyang mukha, ang mga mata ni Sinag ay hindi nakatingin sa mga bulaklak o sa mga ngiti ng bisita. Ang mga ito ay nakatuon sa isang tao lamang. Si Dakila. Nakatayo ito sa dulo ng pasilyo, sa tabi ng altar, na may ngiting naghihintay. Isang perpektong nangiti, isang huwad na ngiti. Bawat hakbang ni Sinag sa damuhan ay tila isang paglalakbay sa apoy. Ang hangin ay hindi na nagdadala ng halimuyak ng mga rosas, kundi ng amoy ng pagkakanulo. Ang bawat mukha na nakangiti sa kanya ay tila mga anino lamang sa isang entablado ng kasinungalingan. Sa bawat paghakbang, inaalala niya ang mga salitang narinig niya. Life insurance, alak na may lason, magiging atin na ang lahat. Ang mga salitang yon ay naging panggatong sa tapang na nag-aalab ngayon sa kanyang dibdib. Hindi na ito kaba ng isang nobya, kundi ang determinasyon ng isang mandirigma. Nang marating niya ang altar, inilahad ni Dakila ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito na dating nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay ngayon parang kamandag na gumagapang sa kanyang balat. Ngunit tinanggap niya ito. Ipinakita niya ang isang matamis na ngiti habang ang kanyang puso ay sinisigaw ang katotohanan.
You are breathtaking, my love. Bulong nito sa kanya. Ang hininga ay amoy mamahaling pabango at kasinungalingan. Isang bahagyang panginginig ang gumapang sa kanyang likuran, ngunit hindi niya ito ipinahalata. Tinitigan niya ito sa mata. At ikaw ang katuparan ng lahat ng pangarap ko. Sagot niya, ang bawat salita ay may dalang bigat na siya lamang ang nakakaalam. Nagsimula ang seremonya. Ang mga salita ng pari tungkol sa pag-ibig, tiwala at katapatan ay parang mga patalim na paulit-ulit na tumutusok sa kanyang puso. Nang dumating ang oras ng kanilang panata, unang nagsalita si Dakila. Ang mga binitawan nitong pangako na aalagaan siya, mamahalin habang buhay, sa hirap at ginhawa, ay isang napakagandang pagtatanghal. Napakagaling na aktor. Pumalakpak ang mga bisita. Ang iba pa'y may mga luhang namumuo sa kanilang mga mata. Nang sisinag na ang magsasalita, huminga siya ng malalim. Kinuha niya ang lakas mula sa sakit na nararamdaman. Dakila, panimula niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matatag. Ipinapangako ko na ibibigay ko sa iyo ang lahat ng nararapat para sa iyo at sisiguraduhin kong hindi mo makakalimutan ang araw na ito. Isang kakaibang pangungusap para sa isang panata, ngunit sa tenga ng mga bisita, ito'y tunog ng isang malalim na pagmamahal. Ngunit para kay Sinag, ito ay isang sumpa, isang babala. Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo ni Dakila, ngunit mabilis din itong napalitan ng isang nangiti. I do. I do. Ang dalawang salitang yon ay selyo ng kanilang kasunduan. Isang kasunduan ng buhay para sa kanya at kamatayan para dito. Pagkatapos ng seremonya, kasunod na ang reception, ang wedding toast. Ito na ang hinihintay ni Sinag. Habang naglalakad sila patungo sa kanilang mesa, naramdaman niya ang mga mata ni Adelpha na nakamasid sa kanila. Nakangiti ito, isang nangiti ng isang ahas na naghihintay sa kanyang biktima. Dalawang waiter ang lumapit. May dalang tray na may dalawang magandang kopita ng alak. Ang isa ay simple lang. Ang isa naman, ang para sa kanya, ay may nakaukit na gintong disenyo sa gilid. Eksakto sa narinig niya, inabot ni Dakila ang kopitang may gintong disenyo at ibinigay ito kay Sinag. Kinuha naman nito ang simpleng kopita para sa kanyang sarili. Itinaas ni Dakila ang kanyang baso. Isang tagay. Simula nito, ang boses ay malakas at puno ng kagalakan. Para sa aking magandang asawa, ang aking liwanag, ang aking buhay. Mahal na mahal kita, Sinag. Itinaas din ng lahat ang kanilang mga baso. Ito na. Ngayon na. Nang akmang ilalapit na ni Sinag ang kopita sa kanyang bibig, bigla siyang gumawa ng isang maliit na kilos. Sinadya niyang matapilok ng bahagya na parang na out of balance dahil sa kanyang mahabang bestida. Ay! Bulalas niya. Dahil sa biglaang paggalaw, nabitawan niya ang kanyang kopita. Ngunit sa isang mabilis at kalkuladong kilos, nasalo niya ito at kasabay noon, ang kanyang kamay ay sumagi sa kamay ni Dakila na naging dahilan para magkapalit ang kanilang mga baso sa ere. Ang lahat ay nangyari sa loob lamang ng isang segundo. Isang perpektong pagkukunwari. Naku, pasensya na, mahal, sabi ni Sinag. Medyo natatawa pa. Muntik na. Ang clumsy ko talaga. Ngumiti lang si Dakila. Okay lang, mahal. Ang mahalaga, hindi natapon. Hindi nito namalayan ang nangyari. Ang basong hawak nito ngayon ay ang basong may gintong disenyo. Ang baso na may lason. To us, sabi ni Dakila, at ininom ang laman ng kopita sa isang lagok. Pinanood siya ni Sinag. Pinanood niya ang paggalaw ng Adam's apple nito habang nilulunok ang kamandag na inihanda nito para sa kanya. Itinapat din ni Sinag ang simpleng kopita sa kanyang labi, ngunit hindi niya ito ininom. Ibinaba ni Dakila ang baso. Ngumiti ito sa kanya. Ngunit pagkalipas ng ilang segundo,
Ang ngiti nito ay dahan-dahang naglaho. Kumunot ang noo nito na parang may hindi tama. Hinawakan nito ang kanyang dibdib, isang ubo. Tapos isa pa. Biglang nanlaki ang mga mata ni Dakila. Ang mukha nito ay nagsimulang mamutla. Tumingin ito kay Sinag. Ang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Pagkatapos ay napasulyap ito sa basong hawak niya, ang simpleng baso. At pagkatapos ay sa basong hawak nito, ang basong may gintong disenyo. At doon, naunawaan nito ang lahat. Bumagsak ang mga tuhod ni Dakila sa sahig. Nagsimula itong maghabol ng hininga. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Nagsimulang magkagulo ang mga tao. May mga sumisigaw. May mga tumatakbo palapit. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Sinag, kalmado, matatag. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa nag-aagaw buhay na si Dakila, kundi sa isang taong nakatayo sa di kalayuan, na ang muka ay nababalot ng purong pagkagimbal at takot. Si Adelpha. Tinitigan ni Sinag si Adelpha ng diretso sa mata at sa isang boses na malakas at malinaw para marinig ng lahat, sumigaw siya. May laso ng alak. Tinangka niya akong patayin. Ang nakakabinging katahimikan na pumalit sa sigawan ay mas lalong nakapagpabigat sa hangin. Ang dating masayang tugtugin ay napalitan ng rumaragasang tunog ng mga sirena ng ambulansya at pulis na papalapit sa Villa Esmeralda. Ang panaginip na kasal ay opisyal nang naging isang bangungot, isang crime scene. Nakatayo si Sinag sa gitna ng lahat. Ang kanyang puting bestida ay tila isang maliwanag na ilaw sa gitna ng dilim na biglang bumalot sa paligid. Habang isinasakay ng mga mediko ang walang malay na katawan ni Dakila sa isang stretcher, ang mga pulis naman ay nagsimulang maglagay ng yellow tape sa paligid. Ang mga bisita, na kanina lang ay nagdiriwang, ay ngayon mga saksi sa isang krimen. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito at takot. Isang pulis ang lumapit sa kanya. Ma'am Talavera, kailangan po naming kunin ang inyong salaysay. Tumango si Sinag. Ang kanyang isip ay blangko, ngunit ang kanyang determinasyon ay buo. Iginiya siya sa isang tahimik na sulok ng hardin. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang lampara, ikinuwento niya ang lahat. Kalmado niyang isinalaysay ang pagkakarinig niya sa plano, ang pagtukoy niya sa basong may lason, at ang desisyon niyang magpalit ng kopita para iligtas ang kanyang sarili. Hindi siya nag-alinlangan, walang luha. Tanging ang malamig at matigas na katotohanan. Habang siya'y nagsasalita, isang lalaki na nakasuot ng simpleng itim na polo shirt at slacks ang lumapit. Hindi ito nakauniforme, ngunit sa tindig at sa paraan ng pagtingin nito sa paligid, alam ni Sinag na ito ay hindi isang ordinaryong pulis. Ang mga mata nito ay matalas, tila ba kayang basahin ang bawat kilos at salita. Detective Bantayog Lagdamio, pagpapakilala nito, ang boses ay direkta at walang emosyon. Hindi man lang ito nag-alok ng pakikiramay. Ako ang in charge sa kasong ito. Tumingin ito sa kanya, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang palaisipan na kailangan niyang buuin. Mrs. Sarmiento. Talavera. Pagtatama ni Sinag. Sinag Talavera. Tumango si Bantayog, walang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Miss Talavera, sinasabi niyo na narinig niyo ang buong plano. Sino ang kausap ni Mr. Sarmiento? Si Adelpha Romero, ang business partner niya, sagot ni Sinag. Tumingin si Bantayog sa direksyon kung saan kinakausap ng ibang pulis si Adelpha. Nakita ni Sinag kung paano ito umiiyak, kung paano ito umaarteng gulat at nasasaktan para sa kanya. Isang napakagaling na pagtatanghal. Bakit niya gagawin ito? Anong motibo? Sunod-sunod na tanong ni Bantayog. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya. Sinusuri ang bawat reaksyon niya. Pera, mga utang,
at isang malaking life insurance policy. At sa loob ng ilang minuto, matapos niyong marinig ang planong pagpatay sa inyo, nakaisip kayo agad ng isang perpektong paraan para magpalit ng baso nang walang nakakapansin. May bahid ng pagdududa sa boses ng detective. Doon unang naramdaman ni Sinag ang isang bagong uri ng panganib, ang paghuhusga, ang kawalan ng tiwala. Ginawa ko ang kailangan kong gawin para mabuhay, detective, mariin niyang sagot. Kung kayo ang nasa posisyon ko, anong gagawin niyo? Hindi sumagot si Bantayog. Nagpatuloy lang ito sa pagtatanong. Bawat isa ay mas matalas kaysa sa nauna. Ramdam ni Sinag na ang laban niya ay hindi pa tapos. Sa katunayan, nagsisimula pa lang ito. Matapos ang interogasyon, pinayagan na siyang umalis. Habang naglalakad siya palayo, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Sinag! Oh my God, Sinag! Si Adelpha. Tumakbo ito palapit sa kanya at niyakap siya. Ang yakap nito ay malamig, parang isang ahas na pumupulupot sa kanyang katawan. I can't believe this. Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Nanginginig ako para sa'yo. Hinayaan ni Sinag na yakapin siya ng babaeng nagplano ng kanyang kamatayan. Hinayaan niyang marinig ang mga pekeng hikbi nito. Ngunit nang bumitaw ito, tinitigan niya si Adelpha ng diretso sa mata. Sa mga mata ni Adelpha, sa likod ng mga pekeng luha, nakita niya ito. Galit, pagkabigo, at isang pangako ng paghihiganti. Magiging okay din ang lahat. Bulong ni Sinag, isang mensahe na para lamang sa kanilang dalawa. Makukuha ng lahat ang nararapat para sa kanila. Umalis si Sinag nang hindi na lumingon pa. Ang biyahe pa uwi ay nakakabingi sa sobrang tahimik. Ang dapat sana'y tahanan nilang mag-asawa ay isang malaking penthouse unit na pinalamutian para sa kanilang unang gabi. Pagbukas pa lang ng pinto, sumalubong sa kanya ang mga talulot ng rosas na nakakalat sa sahig, ang 2 kopita ng champagne sa mesa, at ang kama na inihanda para sa isang gabing puno ng pagmamahalan. Ngayon, ang lahat ng ito ay parang isang masamang biro, isang paalala ng isang buhay na ninakaw sa kanya bago pa man ito magsimula. Senyorita Sinag, mahinang sabi ni Yaya Ginhawa, ang matandang kasambahay na nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Sinalubong siya nito ng isang mahigpit na yakap, isang yakap na totoo, puno ng pag-aalala at pagmamahal. Doon, sa mga bisig ng kanyang yaya, unang bumigay ang kanyang depensa. Isang patak ng luha ang tumulo mula sa kanyang mga mata. Matapos magpalit ng damit, naupo si Sinag sa kanyang kama. Ang katahimikan ng gabi ay mas nakakatakot kaysa sa ingay kanina. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Sinusubukang alisin sa isip ang mukha ni Dakila, ang pagmamakaawa, ang takot, ang pagkakanulo. Biglang umilaw ang kanyang telepono sa ibabaw ng bedside table. Isang mensahe. Mula sa isang numerong hindi pamilyar. Binuksan niya ito, ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Ang mensahe ay maikli, ngunit puno ng banta. Akala mo tapos na. Nagsisimula pa lang ang laro. Napahigpit ang hawak ni Sinag sa kanyang telepono. Hindi pa ito tapos. Hindi ito simpleng krimen ng kasakiman. Ito ay isang laro. At ngayon, alam na niya kung sino ang kanyang kalaban. Ang bangungot ay nagsisimula pa lamang. Sa loob ng isang maliit at tabalang opisina sa presinto, nakaupo si Detective Bantayog Yog Lagdameo sa kanyang lamesa. Ang amoy ng matapang na kape ay humahalo sa amoy ng mga lumang papel at alikabok. Sa kanyang harapan, nakakalat ang mga paunang report, mga litrato mula sa crime scene sa Villa Esmeralda, at ang nakasulat na testimonya ni Sinag Talavera. Ilang beses na niyang binasa ang salaysay ni Sinag. Ang bawat detalye ay perpektong magkakadugtong, masyadong perpekto. Sa kanyang 10 taon bilang investigador, natutunan niyang magduda sa mga kwentong walang butas.
Ang buhay ay magulo. Ang krimen ay mas lalong magulo. Ang isang babaeng nasa bingit ng kamatayan ay hindi dapat kumilos nang may ganitong kalinawan at perpektong timing. O baka naman, isa lang siyang pambihirang babae. Pinindot niya ang intercom. I-background check niyo ng maigi si Dakila Sarmiento. Utang, ari-arian, mga kaaway. Lahat. Hindi nagtagal. Dumating ang resulta at kinumpirma nito ang isang bahagi ng kwento ni Sinag. Si Dakila Sarmiento ay lubog sa utang. Hindi lang ordinaryong utang kundi malalaking halaga sa mga kilalang loan shark sa Kamaynilaan. May motibo ito. Isang malinaw na motibo para pumatay. Sa unang pagkakataon, mula nang hawakan niya ang kaso, bahagyang gumaan ang pagdududa ni Bantayog. Tama si Sinag. At kung tama siya tungkol dito, malamang ay tama rin siya tungkol sa kasabwat. Adelfa Romero. Kinahapunan, dumating si Adelfa sa presinto para sa kanyang formal na interogasyon. Ibang-iba ang itsura nito sa babaeng nakita ni Bantayog sa kasal. Nakasuot ito ng isang mamahaling itim na damit. Ang buhok ay maayos na nakapusod at ang mukha, bagamat may bakas ng kalungkutan, ay kalmado at kontrolado. Isang larawan ng isang matatag na businesswoman na sinusubukang ayusin ang isang gulo. "Detective, handa akong tumulong sa abot ng aking makakaya," sabi nito. Ang boses ay malumanay, ngunit may bigat. "Miss Romero, gaano niyo katagal kakilala si Mr. Sarmiento?" Simula ni Bantayog habang pinagmamasdan ang bawat kilos nito. "Mahigit 5 taon na. We built our company from the ground up," sagot ni Adelfa. May bahid ng pride. "Hindi lang siya business partner, pamilya ang turingan namin. Kaya hindi ako makapaniwala sa nangyari. Si Dakila, he was a good man. Medyo may mga problema lang sa pera nitong mga huling buwan." "Mga problema sa pera? Tulad ng pagsusugal?" Diretsong tanong ni Bantayog. Bahagyang natigilan si Adelfa, ngunit mabilis itong nakabawi. "He had some vices, yes, pero hindi siya masamang tao. Mahal na mahal niya si Sinag. Baka na-pressure lang siya ng husto. Hindi ko alam." Ang paraan ng pagsasalita nito ay tila nagbibigay ng dahilan para kay Dakila, habang banayad na nagtatanim ng duda. Pinanood ni Bantayog kung paano nito pinunasan ang isang luhang hindi naman talaga pumatak. "May alam ba kayo tungkol sa isang life insurance policy?" "Wala." Mabilis na sagot ni Adelfa. "Ang alam ko lang, pareho silang excited sa kanilang kinabukasan." Isang perpektong sagot. Walang itinatanggi, walang inaamin. Umalis si Adelfa sa presinto matapos ang isang oras. Nag-iwan kay Bantayog ng pakiramdam na mas marami pa siyang tanong kaysa sa sagot. Masyadong kalmado si Adelfa, masyadong malinis ang kanyang mga sagot. Parang isang script na matagal nang pinaghandaan. Pagbalik ni Bantayog sa kanyang lamesa, isang bagong folder ang naghihintay sa kanya. "Detective, may bagong witness," sabi ng isang kasamahan niya. Isa sa mga waiters sa kasal. Ngayon lang nagkalakas ng loob magsalita. Binuksan ni Bantayog ang folder. Ayon sa salaysay ng waiter, nakita raw niya si Sinag malapit sa presidential table ilang minuto bago ang wedding toast. Mag-isa lang daw ito at tila may inaayos sa mga kopita. "Parang ninenerbyos po siya, sir," sabi sa testimonya. Kumunot ang noo ni Bantayog. Ito ay sumasalungat sa kwento ni Sinag na ang pagpapalit ng baso ay isang biglaang reaksyon. At may isa pang folder. Mas makapal. Galing sa accounting department. Nang buksan niya ito, isang dokumento ang agad na kumuha ng kanyang atensyon. Isang kopya ng isang life insurance policy. Ang beneficiary, Sinag Talavera. Ang insured, Dakila Sarmiento. Ang halaga, 50 milyong piso. At ang petsa kung kailan ito naging epektibo. 1 linggo bago ang araw ng kasal. Parang isang malakas na suntok sa sikmura ang nadama ni Bantayog. Ito ang motibo na kanina pa niya hinahanap.
Ngunit nasa maling tao ito nakaturo. Kung totoo ito, hindi lang si Dakila ang may dahilan para pumatay. Si Sinag din. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina at pumasok ang kanyang hepe, si Captain Diaz. Lagdameo, nakita ko na ang report ng waiter at ang insurance policy, sabi nito. Ang boses ay seryoso. Hindi ko gusto ang takbo ng investigasyong ito. Sir, malinaw na si Sarmiento ang may utang. Siya ang may mas malaking dahilan. O baka naman magkasabwat sila? Putol ng kapitan. Baka plinano nilang patayin ang sarili niya para makuha ang insurance, pero sa huli, si Sinag ang nag-trador? O baka naman si Sinag talaga ang may plano mula sa simula? 50 milyon. Lagdameo. Malaking pera yan. Natahimik si Bantayog. Ang simpleng kaso ay biglang naging isang masalimuot na sapot ng mga kasinungalingan. Mula ngayon, utos ng kapitan, ayokong ituring mo lang si Sinag Talavera bilang isang biktima. Gusto kong tingnan mo siya bilang isang posibleng suspect. Imbestigahan mo ang background niya. Lahat. Huwag kang magpapadala sa maganda niyang mukha. Tumango si Bantayog, ngunit ang kanyang isip ay naglalakbay pabalik sa mga mata ni Sinag. Ang tapang, ang sakit. Totoo ba ang mga iyon? O bahagi lang din ng isang mas malaking pagtatanghal? Ang mukha ng kontrabida ay nagsisimula ng magbago at hindi na sigurado si Bantayog kung sino ang tunay na may hawak ng maskara. Lumipas ang 2 araw na parang isang mahabang bangungot para kay Sinag. Ang kanyang penthouse unit na dati simbolo ng kanyang tagumpay ay naging kanyang kulungan. Sa labas ng gusali, tila mga buwitreng nag-aabang ang mga media van, naghihintay ng pagkakataong makakuha ng kahit anong litrato o pahayag mula sa The Poisoned Bride, ang bansag sa kanya ng mga tabloid. Pinatay niya ang telebisyon sa sobrang inis. Paulit-ulit lang ang balita. Ang mukha niya at ni Dakila ay nasa lahat ng channel kasama ang mga larawan mula sa kanilang perpektong kasal na ngayon ay mukhang isang eksena mula sa isang horror film. Ang kwento ay unti-unti nang nag-iiba. Mula sa isang biktima na nagtanggol sa sarili, siya ngayon ay ginagawang isang misteryosang babae na may tinatagong sekreto. Senyorita, kumain na po kayo. Malumanay na sabi ni Yaya Ginhawa habang inilalapag ang isang tray ng pagkain sa kanyang tabi. Kailangan niyo pong lakasan ang inyong katawan. Tiningnan ni Sinag ang pagkain. Wala siyang gana. Pakiramdam niya ay siya na lang ang nag-iisang tao sa mundo. Ang mga kaibigan niya ay tumatawag, oo. Ngunit ang kanilang mga tanong ay puno ng pag-usisa, hindi ng tunay na pag-unawa. Ang pamilya niya ay malayo, nasa probinsya, at pinili niyang huwag na muna silang gaanong abalahin para hindi sila mag-alala ng husto. Siya lang at si Yaya Gigi, silang dalawa laban sa buong mundo. Hindi pa po ba nila nahuhuli ang babaeng iyon? Tanong ni Yaya Ginhawa, ang tinutukoy ay si Adelfa. Umiling si Sinag. Wala pa, Yaya, at sa tingin ko, malabong mangyari iyon sa lalong madaling panahon. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa kanyang opisina sa loob ng bahay at sinusubukang ibaling ang atensyon sa trabaho, isang news alert ang lumabas sa kanyang laptop screen. Isang eksklusibong panayam. Ang mukha ni Adelfa Romero ang bumungad sa kanya. Live exclusive. Adelfa Romero breaks her silence. Pinindot niya ito. Kahit alam niyang masasaktan lang siya. Lumabas si Adelfa sa screen, ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng kalungkutan. Nakaupo siya sa isang magarang opisina. Sa likod niya ay isang malaking litrato nila ni Dakila na masayang magkasama. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak kay Dakila na gawin ang bagay na yon. Panimula ni Adelfa. Sumisinghot na parang pinipigilan ng pag-iyak. Ang Dakila na kilala ko ay isang mabuting tao, isang mapagmahal na kaibigan. Ngunit, nitong mga huling buwan bago ang kasal,
Napansin kong madalas siyang balisa, malungkot. May mga binabanggit siyang pressure. Anong klaseng pressure? Tanong ng reporter. Nag-atubili si Adelpha. Ayokong magsalita ng masama laban sa kahit kanino, lalo na kay Sinag. Alam kong biktima rin siya dito, pero may mga pagtatalo sila ni Dakila tungkol sa pera, tungkol sa lifestyle. Si Dakila ay isang simpleng tao lang. Minsan, nahihirapan siyang sabayan ang mundo ni Sinag. Napahigpit ang hawak ni Sinag sa mouse ng kanyang computer. Anong sinasabi niya? Hindi kailanman naging issue ang pera sa kanila. So, sinasabi mo na posibleng dahil sa financial pressure kaya niya nagawa iyon? Hindi ko sinasabi yan. Malumanay na pagtatama ni Adelpha. Ang sinasabi ko lang, may mga bagay tayong hindi alam. May isang panig ng kwento na si Dakila lang ang makakapagsabi. At sana ay gumising na siya para malaman nating lahat ang buong katotohanan. Isang perpektong pag-atake. Hindi niya direktang inakusahan si Sinag, ngunit matagumpay niyang naitanim ang isang buto ng duda sa isipan ng publiko. Ginawa niyang komplikado ang simpleng katotohanan. Ginawa niyang biktima si Dakila at si Sinag, isang babaeng posibleng may kinalaman sa pagkasira ng isip nito. Kasabay ng pagtatapos ng interview, tumunog ang intercom sa kanyang pinto. "Senyorita, nandito po si Detective Lagdameo. Gusto daw po kayong makausap." Nagbuntong hininga si Sinag. Ito na naman. Pinagbuksan niya ito ng pinto. Nakatayo si Bantayog sa kanyang harapan. Ang mukha ay seryoso, gaya ng dati. "Detective," bati niya. "Miss Talavera, kailangan ko lang pong itanong ulit ang ilang bagay." Sabi nito habang pinapapasok siya. Naupo sila sa sala. Ang mga tanong ni Bantayog ay mas direkta na ngayon, mas matalas. "Miss Talavera, alam niyo ba na kayo ang beneficiary ng isang 50 million life insurance policy na kinuha ni Mr. Sarmiento isang linggo bago ang kasal?" Natigilan si Sinag. "Ano? Hindi. Wala akong alam dyan." Nakita raw kayo ng isang waiter na mag-isang inaayos ang mga baso sa presidential table bago ang toast. Anong masasabi niyo rito? Imposible. Kasama ko ang mga abay ko bago yon. At paanong? Nagsimulang manikip ang dibdib ni Sinag. Ang mga pader ay tila unti-unting lumalapit sa kanya. Ang mga kasinungalingan ay nagsisimula nang bumuo ng isang kulungan sa kanyang paligid. "Detective, ako ang biktima dito," sabi niya. Ang kanyang boses ay nagsisimula nang manginig sa galit at frustrasyon. "Bakit parang ako ang iniimbestigahan niyo?" Tinitigan siya ni Bantayog. Ang kanyang mga mata ay mailap. "Trabaho ko lang po na tingnan ang lahat ng anggulo, ma'am." "Lahat ng anggulo? O ang anggulo lang na gusto ninyong makita?" Nang makaalis na ang detektib, naiwan si Sinag na nanginginig. Ang pagiging biktima ay isang bagay. Ngunit ang pagdudahan, ang pagbalik rin ng katotohanan, iyon ay ibang klase ng sakit. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa isang madilim na silid at ang tanging taong dapat sanang tutulong sa kanya na mahanap ang ilaw ay siya pang nagdududa kung totoo ang kanyang sinasabi. Lumabas si Bantayog sa elevator ng gusali. Sa kanyang paglabas, isang itim na kotse ang huminto sa kanyang harapan. Bumaba ang bintana nito. Si Adelpha Romero. "Detective," sabi nito, may isang maliit na ngiti. "Salamat sa pag-aasikaso sa kasong ito. Umaasa ako na malalaman natin ang buong katotohanan sa lalong madaling panahon." Isang makahulugang tingin ang ibinigay nito kay Bantayog bago muling isinara ang bintana at umalis. Naiwan si Bantayog na nakatayo, pinapanood ang papalayong sasakyan, habang ang bigat ng kasinungalingan at manipulasyon ay lalong bumibigat sa kanyang balikat. Pagkatapos ng 3 araw na pagkakakulong sa sarili niyang tahanan, pakiramdam ni Sinag ay unti-unti na siyang sinasakal ng mga pader. Ang bawat sulok ay may paalala ng isang pangarap na nawasak. Ang bawat tunog mula sa labas ay nagdudulot ng kaba.
Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makatakas. Kahit saglit lang. Nagsuot siya ng simpleng damit, baseball cap at salamin. Maingat siyang lumabas gamit ang service elevator para iwasan ang media na nag-aabang sa lobby. Naglakad siya ng ilang kanto hanggang sa marating niya ang isang maliit at halos nakatagong lugar, ang kanyang paboritong coffee shop. Kapihan ng paghilom. Ang pangalan pa lang ay nagbibigay na ng kapayapaan. Sa loob, ang amoy ng bagong giniling na kape at mga lumang libro ay sumalubong sa kanya. Ang ilaw ay malumanay at ang mga pader ay puno ng mga obra ng mga lokal na artist. Ito ang kanyang santuwaryo. Dito siya pumupunta kapag kailangan niyang mag-isip o kapag kailangan niyang muling buuin ang kanyang sarili. Umorder siya ng kanyang paboritong caramel macchiato at naupo sa isang mesang nasa pinakasulok, malayo sa bintana. Inilabas niya ang kanyang kwaderno at isang lapis. Sinimulan niyang mag-doodle, mag-drawing ng mga ideya para sa mga event. Isang paraan para ipaalala sa kanyang sarili na may buhay pa rin siya sa labas ng trahedyang ito. Mayroon pa ring Sinag, ang event planner, hindi lang si Sinag, ang poison bride. Habang abala siya sa pagguhit, isang anino ang tumigil sa tapat ng kanyang mesa. Akala niya ay isa sa mga staff, kaya hindi niya ito pinansin. Magandang hapon. Napatigil siya. Ang boses na yon, pamilyar. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Si Detective Bantayog Lagdameo. Nakatayo ito sa kanyang harapan. Hindi naka-uniforme. Nakasuot lang ito ng simpleng gray na t-shirt at maong. Hawak ang isang libro. Kung hindi dahil sa seryoso nitong mga mata, aakalain niyang isa lang itong ordinaryong customer na naghahanap ng kapayapaan tulad niya. Detective, sabi niya. Ang boses ay bahagyang nagulat. Sinusundan mo ba ako? Umiling si Bantayog. Hindi. Dito rin ako nagkakape kapag gusto kong makatakas sa ingay ng presinto. May bahid ang pagkapagod sa boses nito, isang bagay na ngayon niya lang napansin. Puno na sa ibang mesa. Pwede bang makiupo? Nag-atubili si Sinag. Ang huli nilang pag-uusap ay isang interogasyon. Ngunit may kung anong nagsabi sa kanya na pumayag. Tumango siya. Naupo si Bantayog sa kanyang harapan. Sa loob ng ilang sandali, tanging ang tunog lang ng paggiling ng kape ang maririnig sa pagitan nila. Barako, sabi ni Bantayog, na tila binabasag ang katahimikan. Kapeng barako, yun ang kailangan ko ngayon. Matapang. Caramel macchiato naman ang sa akin, sagot ni Sinag. Kailangan ko yata ng kahit anong matamis ngayon. Isang maliit at halos hindi mahahalata na ngiti ang sumilay sa labi ng detective. Lahat tayo, may kanya-kanyang paraan para harapin ang araw. Muli silang natahimik. Pagkatapos ay huminga ng malalim si Bantayog na parang may matagal nang gustong sabihin. Miss Talavera, Sinag, pagtatama nito. Gusto ko lang malaman mo na, ang mga tanong ko noong huli, trabaho lang yon. Tumingin si Sinag sa kanya. Alam ko, pero minsan, ang trabaho lang ay nakakasakit pa rin, detective. Tumango si Bantayog, tinatanggap ang kanyang salita. May hinawakan akong kaso noon, mga 2 taon na ang nakalipas. Isang lalaki, pinatay sa sarili niyang bahay. Ang asawa niya, iyak ng iyak. Lahat kami, naawa sa kanya. Siya ang ginawa naming pangunahing saksi. Nagpatuloy ito. Ang tingin ay nakatuon sa malayo, na parang inaalala ang isang masamang panaginip. Pero habang tumatagal, may mga bagay na hindi nagtutugma. Sa huli, nalaman namin, ang umiiyak na byuda, siya pala ang may hawak ng kutsilyo. Plinano niya ang lahat. Tumingin ito ng diretso kay Sinag. Mula noon, natutunan kong magduda sa lahat. Kahit sa mga kwentong pinakakapani-paniwala. Kaya siguro,
Laging may parte sa akin na nag-iingat. Minsan sobra. Sa unang pagkakataon, nakita ni Sinag ang tao sa likod ng badge. Isang taong nasugatan din ng kasinungalingan. Isang taong ang trabaho ay piliting hanapin ang katotohanan sa isang mundong puno ng pagkukunwari. Hindi nito binawi ang sakit na naramdaman niya, ngunit binigyan siya nito ng pag-unawa. Naiintindihan ko. Mahinang sagot ni Sinag. Hindi na sila muling nag-usap tungkol sa kaso. Napunta ang kanilang usapan sa mga libro, sa kape, sa mga pangarap. Nalaman niyang mahilig pala itong magbasa ng mga history books. Nalaman naman nito na pangarap niyang magtayo ng isang event company na tumutulong sa mga lokal na supplier. Sa loob ng isang oras na yon, sa kapihan ng paghilom, hindi sila isang detective at isang biktima na naging suspek. Sila ay si Yog at si Sinag. 2 taong naghahanap ng katahimikan. Nang magpaalam si Bantayog para umalis, may sinabi ito, "Mag-ingat ka, Sinag." Simple lang, ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman niyang totoo yon. Umuwi si Sinag sa kanyang apartment na may kaunting gaan sa kanyang dibdib. Isang maliit na sinag ng pag-asa. Ngunit pagbukas niya ng pinto, ang lahat ng kapayapaan na naramdaman niya ay biglang naglaho na parang bula. Ang kanyang apartment ay niloob. Ang mga unan sa sofa ay nasa sahig. Ang mga libro ay kinalat mula sa estante. Ang mga damit sa kanyang silid ay inilabas sa aparador. Walang nawawalang mamahaling gamit. Walang alahas. Walang gadget na kinuha. Malinaw na hindi ito isang ordinaryong pagnanakaw. May hinahanap sila. Nanginginig na napaatras si Sinag. Ang kanyang likod ay tumama sa pader. Ang mensahe ay bumalik sa kanyang isipan. Mas malinaw, mas nakakatakot. Nagsisimula pa lang ang laro. At ngayon, alam na niyang ang laro ay dinala na sa loob mismo ng kanyang tahanan. Mabilis na rumesponde ang grupo ni Bantayog sa tawag ni Sinag. Pagdating niya sa penthouse unit, ang eksenang bumungad sa kanya ay mas magulo pa kaysa sa inaasahan niya. Ang lugar ay tila dinaanan ng buhawi. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Sinag, namumutla, ngunit pilit na pinapanatili ang katatagan. Walang nanakaw, sabi niya agad kay Bantayog. Pero hinalughog nila ang lahat. May hinahanap sila. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isip ni Bantayog. May hinahanap sila. Kung hindi pera o alahas, ano yon? Isang dokumento? Isang bagay na maaaring magamit laban sa kanila? Ang insidenteng ito ay nagpatunay sa isang bagay. Ang taong nasa likod nito ay desperado at mapanganib. Ang pag-uusap nila sa coffee shop kanina ay biglang bumalik sa kanyang alaala. Ang katahimikan sa mga mata ni Sinag, ang pangarap niyang tulungan ang iba. Ang mga yun ba ay gawa-gawa lang? Ang isang taong may kakayahang magsinungaling ng ganito kahusay ay hindi matatakot sa isang simpleng break-in. Ngunit ang nakikita niya ngayon sa kanyang harapan ay isang babaeng tunay na natatakot. Isang babaeng ang huling piraso ng seguridad ay winasak. Mananatili dito ang 2 pulis sa labas ng pinto mo ngayong gabi. Sabi niya kay Sinag, ang kanyang boses ay mas may kasiguraduhan na ngayon. Hindi ka na nila basta-basta malalapitan. Umalis si Bantayog sa apartment na yon na may bagong determinasyon. Ang kasong ito ay hindi na lang tungkol sa isang nabigong pagtatangkang pagpatay. Personal na ito. Ang pagdududa na dati niyang nararamdaman para kay Sinag ay unti-unti nang nalilipat sa tunay na anino sa likod ng lahat ng ito, si Adelfa Romero. Hanggang hating gabi, si Bantayog ay nasa kanyang opisina. Nakatambak sa kanyang lamesa ang lahat ng impormasyong nakuha nila tungkol kay Adelfa. Sa papel, ang buhay nito ay perpekto. Isang matagumpay na negosyante, galing sa isang kilalang pamilya, malinis ang record. Walang kahit anong kaduda-duda. Masyadong malinis. Bulong ni Bantayog sa sarili. Walang taong ganito kalinis.
Muli niyang tiningnan ang background ng pamilya nito. Romero. Isang karaniwang apelyido, ngunit may kung anong kumukutob sa kanyang isipan. May naalala siyang isang pangalan mula sa isang malaking kaso ng sindikato na hinawakan nila noon. Isang kasong hindi nila matapos-tapos dahil ang leader ay tila isang multo, palaging isang hakbang sa unahan nila. Valderrama, sabi ni Bantayog. Ricardo Valderrama, ang pinuno ng pinakamalaking loan shark syndicate sa rehiyon. Binuksan niya ang kanyang computer at hinanap ang file ni Valderrama. Mga lumang surveillance photos, mga report, mga koneksyon. Nag-scroll siya ng nag-scroll hanggang sa may isang litrato na nakakuha ng kanyang pansin. Isang litrato mula sa isang family event ni Valderrama, 5 taon na ang nakalipas. Nasa litrato ang isang batang Ricardo, kasama ang kanyang mga magulang at isang nakababatang kapatid na babae. Pinanood ni Bantayog ang mukha ng batang babae. Pamilyar. Kinuha niya ang litrato ni Adelfa Romero mula sa file ng kaso at inilagay ito sa tabi ng monitor. Mas matanda na ngayon si Adelfa. Iba na ang ayos ng buhok, mas sopistikada ang pananamit. Ngunit ang mga matang yon ay hindi nagbabago. Ang hugis ng kanyang mukha, ang maliit na nunal sa ibabaw ng kanyang labi. Anak ng hindi napigilang mura ni Bantayog. Si Adelfa Romero ay hindi lang Adelfa Romero. Ang kanyang tunay na pangalan, Adelfa Romero Valderrama. Siya ang nakababatang kapatid ng pinuno ng sindikato na si Ricardo Valderrama. Parang isang kidlat na tumama sa kanya ang lahat. Ang mga piraso ng palaisipan ay biglang nagkadugtong-dugtong sa isang nakakagimbal na larawan. Hindi lang ito tungkol sa utang ni Dakila. Si Dakila ay isang pawn, isang kasangkapan. Ang utang niya sa sindikato ni Valderrama ang ginamit para kontrolin siya. Ang target ay hindi lang ang insurance money. Masyadong maliit iyon para sa isang sindikato. Ang target ay ang buong yaman ng pamilya Talavera. Ang mga negosyo, ang mga ari-arian. Ang plano ay hindi lang patayin si Sinag. Malamang, ang plano ay patayin si Sinag at palitawing nag-suicide ito o na-aksidente para ang lahat ng kanyang mana ay mapunta sa kanyang asawa, si Dakila. At dahil kontrolado nila si Dakila, ang yaman ay mapupunta sa kamay ng sindikato. Isang perpektong high-level na financial crime na nakatago sa likod ng isang crime of passion. Ang pagpalit ni Sinag ng baso ay hindi lang sumira sa plano. Sinira nito ang isang malaking operasyon ng sindikato. Kaya naman, galit na galit si Adelfa. Kaya naman ginagawa niya ang lahat para baliktarin ang sitwasyon, para idiin si Sinag, para makaganti. Napahampas si Bantayog sa kanyang lamesa. Galit sa sarili dahil hindi niya ito nakita kaagad. Galit sa sistema na hinahayaang makagalaw ang mga taong tulad ni Adelfa na parang mga santo. Kinuha niya ang kanyang telepono. Alam niyang hating gabi na, pero kailangan niyang tawagan si Sinag. Hindi ito maaaring maghintay hanggang bukas. Ang panganib na kinakaharap ni Sinag ay mas malaki ng 100 beses kaysa sa inaakala nilang lahat. Hindi lang ito isang babaeng naghahanap ng pera. Ito ay isang buong sindikato na handang gawin ang lahat para makuha ang gusto nila. Mabilis niyang idinial ang numero ni Sinag. Sa pangatlong ring sumagot ito, ang boses ay inaantok at bahagyang takot. Sinag, sabi ni Bantayog. Ang kanyang boses ay apurado at puno ng babala. Makinig ka sa akin. Huwag kang magtitiwala kahit kanino. Mas malaki ang problemang ito kaysa sa inaakala natin. Anong ibig mong sabihin? Kilala ko na kung sino si Adelfa at hindi siya nag-iisa. Papunta na ako dyan. Ang mga salita ni Bantayog sa telepono ay parang isang malamig na kamay na humigpit sa puso ni Sinag. Mas malaki ang problemang ito kaysa sa inaakala natin. Bago pa man siya makapagtanong ng mga detalye, ang pag-uusap nila ay naputol ng malalakas
at sunod-sunod na katok sa kanyang pinto. Hindi ito ang karaniwang katok ng isang bisita. Ito ay malakas, agresibo, may awtoridad. Sinag Talavera, buksan mo ang pinto. Pulis ito. Napatingin si Sinag sa pinto. Ang kanyang puso ay kumakarera na parang isang kabayong walang tigil sa pagtakbo. Anong nangyayari? Akala niya'y may mga pulis na nagbabantay sa labas? Bakit? Bakit ganito? Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Ang telepono ay hawak pa rin ng mahigpit. Sandali lang po. Pagbukas niya ng pinto, hindi ang pamilyar na mukha ni Bantayog ang bumungad sa kanya. Isang grupo ng mga nakaunipormeng pulis sa pangunguna ng isang lalaking hindi niya kilala. Isang mas matandang opisyal na may seryosong mukha. Miss, Sinag Talavera? Tanong ng opisyal. Ang boses ay matigas. Opo, ako nga po. Bakit po? Inilahad ng opisyal ang isang papel. Mayroon po kaming search warrant para sa inyong unit at sa inyong sasakyan. Search warrant? Para saan? Naguguluhang tanong ni Sinag. Ang gulo sa kanyang apartment mula sa break-in ay hindi pa nalilinis. At ngayon, ito na naman. Hindi sumagot ang opisyal. Nagbigay lang ito ng senyas sa kanyang mga kasama. Mabilis na pumasok ang mga ito sa kanyang unit. Ang ilan ay dire-diretso sa kanyang silid. Ang iba naman ay sa kusina. Kasabay nito, isang team ang bumaba papunta sa parking lot. Teka, ano ba to? Hindi ko maintindihan. Protesta ni Sinag, ngunit walang pumansin sa kanya. Ilang minuto lang, bumalik ang isang pulis. Mula sa parking lot, may hawak na isang maliit na ebidensyang bag. Sa loob nito ay isang maliit na bote na may lamang kakaunting pulbos. Sir, sabi ng pulis sa opisyal, nahanap namin sa ilalim ng car seat sa driver's side. Mukhang kapareho ng substance na ginamit sa lason. Parang nabingi si Sinag sa kanyang narinig. Ano? Imposible. Kasabay nito, lumabas naman ang isa pang pulis mula sa kanyang opisina. May hawak na isang digital recorder. At nakuha po namin ito mula sa kanyang drawer, sir. Isang recording. Pinindot ng opisyal ang play. Isang boses ang umalingaw-ngaw sa sala. Ang boses niya. Hindi ko na kaya. Kailangan ko nang makawala sa kanya. Kahit anong paraan. Ang boses niya nga pero putol-putol. Kinuha mula sa iba't ibang pag-uusap. Ang unang bahagi ay mula sa isang pag-uusap nila ng kanyang wedding planner tungkol sa stress. Ang pangalawa ay mula sa isang tawag sa telepono sa isang kaibigan tungkol sa isang masamang kliyente. Pinagdugtong-dugtong, inedit, ginawang isang kasinungalingan. Ito ang hinahanap ng mga pumasok sa apartment niya kanina. Hindi sila naghahanap ng ebidensya. Nagtanim sila ng ebidensya. Miss Talavera, sabi ng opisyal, ang boses ay malamig na ngayon na parang yelo. Base sa mga bagong ebidensya, ang lason na nakuha sa iyong sasakyan at ang recording na ito na nagpapakita ng iyong motibo. Inaaresto ka namin. Ano? Hindi. Hindi ako yan. Isang patibong to. Sigaw ni Sinag. Ang kanyang utak ay hindi na maproseso ang bilis ng mga pangyayari. May karapatan kang manahimik. Si Adelfa. Si Adelfa Romero ang may gawa nito. Ang opisyal ay hindi man lang natinag. Anumang sasabihin mo ay maaring gamitin laban sa iyo sa korte. Habang isinusuot sa kanya ang posas, ang malamig na metal ay tila sumunog sa kanyang balat. Biglang bumukas ang pinto ng elevator sa dulo ng pasilyo. Lumabas si Bantayog. Nagmamadali. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Natigilan ito nang makita ang eksena. Nakita niya si Sinag na pinuposasan. Nakita niya ang kanyang mga kapwa-pulis sa pangunguna ni Captain Diaz, ang kanyang hepe. Kapitan, anong nangyayari dito? Tanong ni Bantayog. Ang boses ay naguguluhan. Lagdameo, ginagawa lang namin ang trabaho namin. May matibay na kaming ebidensya laban sa kanya. Sagot ni Captain Diaz, ang mga matay matigas. Tapos na ang kaso.
Pero sir, wala nang pero detective, dalhin niyo na siya. Hinila ng mga pulis si Sinag. Habang naglalakad sila sa pasilyo, ang kanyang mga mata ay nakipagtagpo sa mga mata ni Bantayog. Puno ito ng pagmamakaawa. Maniwala ka sa akin. Sinubukan ni Bantayog na lumapit, ngunit hinarangan siya ng kanyang hepe. Huwag kang makialam dito, Lagdameo. Baka madamay ka pa. Habang isinasakay si Sinag sa police car, ang mga flash ng camera mula sa media na biglang nagsulputan ay parang mga kidlat na bumubulag sa kanya. Ang kanyang walk of shame ay nasa lahat na ng balita. Mula sa pagiging biktima, sa pagiging suspect, ngayon, opisyal na siyang isang kriminal sa mata ng lahat. Sa di kalayuan, sa kabilang kalsada, isang itim na kotse ang nakaparada sa dilim. Sa loob nito, nakaupo si Adelfa Romero. Pinanood niya ang buong eksena, ang pagkislap ng mga kamera, ang pag-alis ng police car. Dahan-dahan, isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Itinaas niya ang kanyang telepono at nag-dial. Tapos na, sabi niya sa kausap sa kabilang linya. Ang biktima ay isa ng salarin. Isinara ang pinto ng selda. Ang malakas na kalabog ng bakal ay umalingaw-ngaw sa maliit at madilim na espasyo. Naiwan si Sinag. Nag-iisa. Ang lahat ng pag-asa na naramdaman niya kanina ay ganap ng naglaho. Wala na siyang lakas. Wala na siyang kakampi. Nasa pinakamababang punto na siya ng kanyang buhay. Talo na siya. Ang unang 24 na oras ni Sinag sa loob ng selda ay isang paglalakbay sa impyerno. Ang lamig ng sementadong sahig ay gumagapang sa kanyang mga buto. Ang amoy ng kalawang at kawalan ng pag-asa ay pumupuno sa hangin. Ang mga bulungan at tawanan mula sa ibang selda ay parang mga tinik na tumutusok sa kanyang pagkatao. Dito, hindi siya si Sinag Talavera, ang matagumpay na event planner. Dito, isa lang siyang numero, isang akusado, isang salarin sa mata ng batas. Halos hindi siya kumain o natulog. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang mga pangyayari, ang pagpasok ng mga pulis, ang mga peking ebidensya, ang pag-click ng posas sa kanyang mga pulso. Ang pinakamasakit ay ang alaala ng mga mata ni Bantayog, ang pagkabigla, ang kawalan ng magawa. Pati siya, ang huling sinag ng pag-asa niya, ay wala ring nagawa. Nang sumunod na araw, sa oras ng dalaw, isang gwardiya ang lumapit sa kanyang selda. Talavera, may bisita ka. Wala siyang inaasahang bisita. Ang abogado niya ay mamaya pa darating. Si Yaya Ginhawa naman ay pinakiusapan niyang huwag munang pumunta para hindi nito makita ang kalagayan niya. Dinala siya sa isang maliit na visitation room at doon, sa likod ng isang makapal na salamin, nakaupo ang taong huli niyang inaasahang makita. Si Detective Bantayog Lagdameo, nakasuot ito ng sibilyan, hindi uniforme. Ang mukha nito ay seryoso, ngunit ang mga mata nito ay iba na ngayon. Wala na ang bakas ng pagdududa. Ang nandoon ay determinasyon. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Sinag. Ang boses ay mahina at walang buhay. Para interogahin ulit ako? Para kumuha pa ng isang pekeng confession? Umiling si Bantayog. Kinuha nito ang telepono na nag-uugnay sa kanila. Sinag, nakikinig ka ba? Nagatubili si Sinag bago kunin ang telepono sa kanyang panig. Nandito ako. Hindi bilang isang pulis, sabi ni Bantayog. Ang boses ay mahinahon. Nandito ako dahil naniniwala ako sa'yo. Ang mga salitang yon ay parang tubig sa isang taong uhaw na uhaw. Biglang namuo ang luha sa mga mata ni Sinag, mga luhang matagal na niyang pinigilan. Sinubukan kong kausapin si Captain Diaz, pagpapatuloy ni Bantayog, pero ayaw niyang makinig. Para sa kanya, sarado na ang kaso. Masyadong malakas ang ebidensya. Masyadong malakas ang koneksyon ni Adelfa. Koneksyon? Ang
kapatid niya, si Ricardo Valderrama, ang leader ng sindikato. Malamang, may mga tao sila sa loob ng departamento. Kaya ganun kabilis na approve ang warrant. Kaya ganun kabilis na itanim ang ebidensya. Ngayon, mas naintindihan ni Sinag ang bigat ng kanyang kalaban. Hindi lang si Adelfa ang kanyang binabangga, kundi isang buong organisasyon. Kaya pala wala siyang kalaban-laban. Anong gagawin natin? Tanong ni Sinag. Isang maliit na ningas ng pag-asa ang nagsisimulang sumiklab sa kanyang dibdib. Paano mo ako matutulungan kung pati ikaw, hindi na nila pinakikinggan? Hindi natin sila pwedeng labanan sa loob ng sistema, sabi ni Bantayog. Kailangan nating maghanap ng ebidensya sa labas. Isang bagay na hindi nila kayang itago o i-manipulate. Kailangan natin ng isang taong galing sa loob ng mundo nila. May naalala si Bantayog. Sa kanyang paunang investigasyon kay Dakila, may nakausap siyang isang dating driver nito. Isang matandang lalaki na bigla na lang sinisanti ni Dakila isang linggo bago ang kasal. Sa utos daw ni Adelfa. May isang tao akong pupuntahan, sabi ni Bantayog. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, Sinag. Ilalabas kita dyan. Pangako yan. Pagkaalis sa presinto, hindi umuwi si Bantayog. Nag-file siya ng indefinite leave of absence. Kung hindi niya kayang kumilos bilang pulis, kikilos siya bilang isang ordinaryong mamamayan na naghahanap ng katotohanan. Sinundan niya ang address ng dating driver ni Dakila. Dinala siya nito sa isang masikip at magulong lugar sa Tondo. Isang lugar na malayong-malayo sa karangyaan ng mundo, nina Sinag at Adelfa. Nakita niya ang driver, si Mang Tonyo, na nag-aayos ng isang lumang jeep. Nang makita siya nito at malaman kung sino siya, agad itong kinabahan. Naku sir, wala po akong alam dyan, sabi nito, umiiwas ng tingin. Ayoko pong madamay, may pamilya po ako. Mang Tonyo, mahinahong sabi ni Bantayog, isang inosenteng tao ang nakakulong ngayon. Alam kong natatakot ka, pero alam ko rin na mabuti kang tao. Si Miss Talavera, mabait siyang tao, hindi ba? Tumango ang matanda. Napakabait po ni Ma'am Sinag. Tuwing sumasakay yan sa kotse, lagi niya akong kinukumusta. Binibigyan pa nga niya ng laruan ng apo ko. Gusto mo bang habambuhay siyang mabulok sa kulungan dahil sa mga kasalanan ng mga taong tulad ni Adelfa? Natahimik si Mang Tonyo. Nag-isip. Pagkatapos ng ilang sandali, bumuntong hininga ito. Halika po sa loob, sir. Sa loob ng maliit nitong bahay, ikinuwento ni Mang Tonyo ang lahat, na madalas niyang ihatid si Dakila sa mga kahina-hinalang lugar para makipagkita sa mga negosyante. Isa na rito ay si Ricardo Valderrama, na narinig niya minsan na pinag-uusapan nila ang tungkol sa malaking isda na bibingwitin nila na tumutukoy sa pamilya Talavera. Tinanggal nila ako sa trabaho kasi masyado na raw marami akong nalalaman, sabi ni Mang Tonyo. Inilabas nito ang isang maliit at lumang notebook. Pero hindi ako tanga, sir. Isinulat ko ang mga petsa at lugar ng mga meeting na pinuntahan nila. Para kung sakaling may mangyari sa akin, may ebidensya. Napangiti si Bantayog. Ito na ang simula. Isang maliit na sinag sa gitna ng kadiliman. May isa pa po, sabi ni Mang Tonyo na tila may naalala. Pumunta ito sa isang lumang aparador at may kinuha mula sa likod ng mga damit. Isang luma at basag na cellphone. Naiwan po ito ni Sir Dakila sa kotse noong huling araw niya. Hindi ko na naisauli kasi sinisanti na nga po ako. Akala ko, sira na. Baka may makita kayo dyan, sir. Kinuha ni Bantayog ang telepono. Isang murang modelo, halatang isang burner phone na ginagamit para sa mga sikretong transaksyon. Basag ang screen, ngunit baka gumagana pa ang memorya sa loob. Ito na marahil ang susi. Ang susi na magbubukas sa selda ni Sinag at magkukulong sa mga tunay na may kasalanan. Hawak ni Bantayog ang lumang burner phone na parang isang ticking time bomb.
Alam niyang nasa loob ng mumurahing plastik na ito ang kasagutan sa lahat, ang tanging bagay na makakapagpabago sa takbo ng kaso. Ngunit hindi niya ito kayang buksan ng mag-isa. Kailangan niya ng tulong. May isa siyang tao na pinagkakatiwalaan sa loob ng departamento. Isang bata, ngunit napakagaling na tech expert na nagngangalang Renz. Si Renz ay may utang na loob sa kanya matapos niyang tulungan ang kapatid nito sa isang maliit na kaso noon. Nagkita sila ni Renz sa isang tahimik na internet cafe sa labas ng syudad, malayo sa mga matang mapanuri sa presinto. "Sir Yog, delikado tong ginagawa natin," bulong ni Renz habang inilalabas ang kanyang laptop at mga kable. "Kapag nalaman ni Captain Diaz na tinutulungan kita, baka pareho tayong masibak." "Alam ko, Renz, at hinding-hindi ko makakalimutan ang tulong mo," seryosong sabi ni Bantayog. "Pero may isang inosenteng tao sa kulungan. Hindi ko kayang talikuran yon." Isinaksak ni Renz ang burner phone sa isang special device na konektado sa kanyang laptop. Basag ang screen at mukhang na-damage din ang power unit. "Susubukan kong i-access ng direkta ang internal memory. Magdasal tayo na hindi ito corrupted." Ang sumunod na 2 oras ay ang pinakamahabang 2 oras sa buhay ni Bantayog. Ang bawat pag-type ni Renz sa keyboard, ang bawat linya ng code na lumalabas sa screen ay nagpapakaba sa kanya. Tumingin siya sa labas ng bintana sa mga taong naglalakad, nabubuhay ng normal habang sila, nasa loob ng maliit na cafe na yon, sinusubukang ibalik ang hustisya para sa isang buhay na sinira. Samantala, sa loob ng kanyang selda, nakaupo si Sinag sa isang sulok, nakayakap sa kanyang mga tuhod. Ang pagbisita ni Bantayog ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ngunit habang tumatagal, ang pag-asang iyon ay unti-unting kinakain ng takot at pag-aalinlangan. Paano kung wala silang makita? Paano kung habang buhay na siyang mananatili dito? Dinadasal niya ang lahat ng santo na alam niya, hindi para sa kanyang kalayaan, kundi para sa katotohanan. "Panginoon, kahit anong mangyari sa akin, sana lang po ay lumabas ang katotohanan." Bingo! Biglang bulalas ni Renz na halos mapatalon si Bantayog sa kanyang upuan. "Nakuha ko. Na-access ko ang file system." Mabilis na lumapit si Bantayog sa screen. Nakita niya ang mga folder, contacts, messages, photos, videos. "Unahin mo ang messages," utos ni Bantayog. Binuksan ni Renz ang folder. Puro mga numero lang ang nakasave, walang pangalan. Ngunit ang mga mensahe ang nagsasabi ng lahat. Mula kay boss, "Siguraduhin mong walang palya sa Sabado. Malaki ang nakataya dito." Reply ni Dakila, "Opo, boss. Ako nang bahala." Mula kay boss, "Huwag mo akong bibiguin, Dakila. Alam mo ang mangyayari sa pamilya mo. Mga banta, mga utos." Malinaw na si Dakila ay hindi ang utak, kundi isang tauhan lang na takot na takot. "Tingnan mo ang videos," sabi ni Bantayog. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog. May iisang video file lang sa folder. Ang pangalan, Seguridad. Pinindot ni Renz ang play. Ang video ay medyo madilim at magalaw, halatang kinunan ng patago. Nasa loob sila ng isang mamahaling kotse. Nakaupo si Dakila sa driver's seat at sa passenger seat. Si Adelfa Romero. "Ayoko na, Adelfa. Hindi ko kayang gawin to." Narinig nilang sabi ni Dakila sa video. Ang boses ay puno ng desperasyon. Ang sumunod na nagsalita ay si Adelfa at ang boses nito ay hindi na malumanay at malungkot. Ito ay malamig, matalas at puno ng kamandag. "Wala ka ng urungan, Dakila. Akala mo ba papayag si kuya na basta ka na lang aatras matapos ang lahat ng investment niya sa'yo? Ang utang mo ay hindi lang pera. Utang mo na rin ang buhay mo sa amin." Pero si Sinag, mabait siya. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Dakila. "Huwag mong babanggitin ang pangalan ng babaeng yan sa harapan ko.
Siya at ang pamilya niya ang dahilan kung bakit kami naghirap noon. Ito ay hindi lang tungkol sa pera, dakila. Ito ay tungkol sa pagbawi sa kung anong nararapat na sa amin. Ngayon, sundin mo ang plano. Ipainom mo sa kanya ang alak. At kapag tapos na ang lahat, magiging bayani ka pa sa mata ng lahat. Ang nagdadalamhating asawa. Nakakaawa. Tinapos ni Adelpha ang kanyang sinabi sa isang nakakakilabot na tawa. Natapos ang video. Natahimik sina Bantayog at Renz. Ang hangin sa kanilang paligid ay tila naging yelo. Ito na, ang huling ebidensya, ang hindi maitatangging katotohanan, na si Adelpha Romero ang tunay na utak sa likod ng lahat. I-save mo yan, Renz, sa maraming kopya. Utos ni Bantayog. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at tagumpay. Hindi na sila dumaan pa kay Captain Diaz. Alam ni Bantayog na haharangin lang nito ang ebidensya. Dumiretso sila sa isang mas mataas na opisyal, isang general na kilala sa kanyang integridad. Sa loob ng isang oras, ang buong puwersa ng kapulisan ay kumikilos na. Nasa kanyang opisina si Adelpha, nag-eempake ng isang maliit na maleta. Mayroon siyang flight papuntang Switzerland mamayang gabi. Oras na para mag-relax. Oras na para i-enjoy ang unang bunga ng kanyang tagumpay. Nanalo siya. Si Sinag ay nasa kulungan. Ang mga Talavera ay sira na sa publiko. Ang susunod na hakbang ay ang legal na pag-agaw sa kanilang mga ari-arian. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang isang grupo ng mga pulis na naka-full gear sa pangunguna ng isang tao, si Detective Bantayog Lagdameo. Ngunit ngayon, ang mga mata nito ay hindi na nagtatanong. Ang mga ito ay naghuhusga. Adelpha Romero Valderrama, sabi ni Bantayog, ang boses ay malakas at malinaw. Huli ka na. Anong kalokohan ito? Sabi ni Adelpha, sinusubukang manatiling kalmado. May koneksyon ako. Ang mga koneksyon mo ay hindi na makakatulong sa'yo ngayon, putol ni Bantayog. Ipinakita niya ang isang telepono at pinindot ang play. Ang kanyang sariling boses, ang kanyang sariling mga salita ay umaling-aungaw sa buong opisina. Ang kulay sa mukha ni Adelpha ay biglang nawala. Ang kanyang maskara ng kapangyarihan ay nabasag. Sa isang iglap, siya ay hindi na isang reyna. Isa na lang siyang kriminal na walang matatatakbuhan. Adelpha Romero, arestado ka para sa kasong attempted murder at multiple criminal conspiracies. Ang pagbukas ng pinto ng selda ay may ibang tunog na ngayon. Hindi na ito ang malagim na kalabog ng pagsasara, kundi isang malumanay na pag-click ng paglaya. Miss Talavera, malaya na po kayo. Nakatayo lang si Sinag sa loob ng ilang segundo, hindi pa rin lubusang makapaniwala. Ang parehong gwardiya na nagpasok sa kanya dito ay siya na ngayong nag-aabot ng kanyang mga gamit. Ang mundo sa labas, na tila napakalayo sa loob ng mga araw na yon, ay naghihintay na sa kanya. Paglabas niya sa gusali ng presinto, hindi na mga flash ng kamera ng media ang sumalubong sa kanya. Isang pamilyar na mukha. Nakatayo si Bantayog sa tabi ng kanyang sasakyan, nakasandal, naghihintay. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang likuran, na tila ginagawa siyang isang anino ng proteksyon. Walang salitang namutawi sa pagitan nila. Lumapit lang si Sinag, at sa unang pagkakataon, hinayaan niya ang kanyang sarili na maging mahina sa harapan nito. Tumulo ang mga luhang hindi na dahil sa takot o galit, kundi dahil sa pasasalamat at ginhawa. Isang yakap ang isinukli ni Bantayog, isang yakap na nagsasabing, tapos na ang lahat, ligtas ka na. Ang balita ay kumalat ng mas mabilis pa kaysa sa apoy. Poisoned bride, inosente pala, business tycoon's sister, utak ng Craymen. Ito ang mga headlines sa bawat pahayagan at news channel. Ang buong sindikato ni Ricardo Valderrama ay unti-unti nang nabubuwag. Salamat sa mga impormasyon mula sa video.
At sa notebook ni Mang Tonyo, si Adelfa ay nasa kulungan, naghihintay sa isang paglilitis na siguradong magtatapos sa kanyang habambuhay na pagkakakulong. Si Captain Diaz ay sinuspinde at iniimbestigahan para sa posibleng obstruction of justice. Ang hustisya, bagamat naantala, ay nagahari na sa wakas. Isang linggo pagkatapos niyang makalaya, may isang lugar na kailangan puntahan si Sinag. Isang pagtatapos na kailangan niyang gawin para sa kanyang sarili. Ang hospital ward ng bilangguan. Nakaupo si Dakila sa isang wheelchair, nakatingin sa labas ng bintana na may rehas. Ang lason ay hindi siya pinatay, ngunit nag-iwan ito ng permanenteng pinsala sa kanyang nervous system. Ang dating matipuno at makisig na lalaki ay isa na ngayong anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig at ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon. Nang makita niya si Sinag na nakatayo sa may pinto, isang komplikadong emosyon ang dumaan sa kanyang mga mata. Gulat, hiya, pagsisisi. Sinag, bulong nito. Ang boses ay paos. Hindi lumapit si Sinag. Nanatili lang siyang nakatayo sa may pinto. Tinitigan niya ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Ang lalaking handa niyang pag-alayan ng kanyang buhay. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay hindi na ang Dakila na yon. Ang nakikita niya ay isang estranghero. Isang mahinang kaluluwa na nagpatalo sa kasakiman at takot. Sinubukan ni Dakila na magsalita ulit. Patawarin mo ako. Pinilit lang nila ako. Natakot ako para sa pamilya ko. Hinintay ni Sinag na makaramdam ng kahit ano. Galit, awa, lungkot. Ngunit wala. Tila isang blangkong pader ang nakaharang sa kanyang puso. Ang lahat ng emosyon niya para sa lalaking ito ay naubos na, natuyo, at naging abo. Hindi na niya kailangan ng paliwanag. Hindi na niya kailangan ng paumanhin. Ang kailangan lang niya ay isara ang kabanatang ito. Kaya't walang sinabi si Sinag. Tinitigan niya lang ito sa huling pagkakataon. Isang paalam, hindi sa lalaki, kundi sa multo ng nakaraan. Pagkatapos, marahan siyang tumalikod at naglakad palayo. Hindi na lumingon pa. Sa bawat hakbang niya palayo sa silid na yon, nararamdaman niya ang paggaan ng kadenang matagal na nakagapos sa kanyang puso. Malaya na siya. Totoong malaya. Lumipas ang mga araw. Ang ingay ng media ay unti-unti nang humupa. Ang buhay ni Sinag ay dahan-dahang bumabalik sa normal. Ngunit hindi na ito ang dating normal. May nagbago sa kanya. Ang dating bahagyang pagka-inosente sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na pag-unawa. Ang kanyang nangiti ay mas madalang na ngayon. Ngunit kapag ngumingiti siya, ito ay mas totoo at mas makahulugan. Ang una niyang ginawa ay muling buksan ang Sinag Events. Maraming kliyente ang umatras noong kasagsagan ng iskandalo, ngunit hindi siya sumuko. Ang una niyang proyekto ay isang maliit na charity event para sa isang ampunan, isang bagay na may kabuluhan, isang bagay na magpapaalala sa kanya kung bakit niya minahal ang trabahong ito. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aayos ng mga bulaklak para sa event, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Mukhang kailangan mo ng tulong dyan. Paglingon niya, nakita niya si Bantayog, nakasandal sa pader, nakangiti. Hindi ang maliit at formal na ngiti na dati, kundi isang tunay na ngiti na umaabot sa kanyang mga mata. Detective, sabi ni Sinag na napangiti rin. Akala ko ba abala ka sa pagiging bayani? Na-promote na ako, kaya may konting oras na akong mag-relax, biro nito. At sinabi ko na sa'yo, yog na lang. Lumapit ito. Seryoso, kamusta ka na? Heto, sinusubukang buuin ulit ang mga piraso, sagot ni Sinag. Pero sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong mas matibay na ang pundasyon. Nag-alok si Yog na tulungan siya sa pagbubuhat ng mga kahon at sa loob ng ilang oras,
Sa gitna ng mga bulaklak at mga dekorasyon, sila ay nagkwentuhan tungkol sa mga pangarap, tungkol sa mga kabiguan, tungkol sa pag-asa. Nang matapos ang araw bago sila maghiwalay, may sinabi si Yog, "Libre ka ba bukas? Naisip ko lang, baka gusto mong magkape sa kapihan ng paghilom." Ang paanyaya ay simple lang, walang pressure, walang halong drama. "Sige," sagot ni Sinag, at sa pagkakataong yon, ang ngangiti sa kanyang mga labi ay puno ng liwanag. Gusto ko yan. Hindi ito isang grandiyosong deklarasyon ng pag-ibig. Hindi ito isang pangako ng habambuhay. Ito ay isang bagay na mas maganda. Isang bagay na mas totoo. Ito ay isang simula. Ang simula ng isang bagong kabanata na isusulat hindi na sa ilalim ng anino ng takot at pagkakanulo, kundi sa ilalim ng liwanag ng pag-asa at paghilom. 6 na buwan ang lumipas. Ang dating malamig at malungkot na penthouse unit ni Sinag ay isa na ngayong masiglang tahanan at opisina. Lumipat na ang Sinag Events sa isang mas malaking espasyo sa ibabang palapag ng gusali. Ngunit ang kanyang personal na opisina ay nanatili sa isang silid na may tanawin ng buong syudad. Isang paalala na gaano man kadilim ang gabi, laging may bukang liwayway na naghihintay. Ang kanyang kumpanya ay hindi lang bumangon. Ito ay lumago ng higit pa sa dati. Ang kanyang kwento na naging simbolo ng katatagan ay naging inspirasyon sa marami. Ang mga kliyente ay hindi lang humanga sa kanyang talento, kundi pati na rin sa kanyang tapang. Isang montage ng mga tagumpay ang nagdaan sa mga buwan na yon. Isang engranding product launch para sa isang malaking kumpanya. Isang masayang children's party na puno ng kulay. At ang pinakapaborito niya, isang simpleng garden wedding para sa isang matandang mag-asawa na sa wakas ay natupad ang kanilang pangarap. Sa bawat event, naroon ang kanyang personal na tatak, puso, dedikasyon, at isang liwanag na hindi na kayang pawiin ng kahit anong dilim. "Senyorita, ang ganda-ganda niyo po lalo ngayon." Puna ni Yaya Ginhawa isang hapon, habang pinagmamasdan si Sinag na nagdidilig ng mga halaman sa balkonahe. "Iba po ang ngiti niyo, parang payapa." Ngumiti si Sinag. "Masaya lang po siguro, Yaya." "Masaya o may nagpapasaya?" Tukso ng matanda na may makahulugang tingin. Napatawa si Sinag. Alam niya kung sino ang tinutukoy nito. Si Yog. Ang kanilang relasyon ay umusbong sa paraang hindi niya inaasahan. Walang pilitan. Walang madramang deklarasyon. Ito ay dahan-dahan, tulad ng pagtubo ng isang halaman. Nagsimula sa isang buto ng tiwala, diniligan ng respeto, at pinalago ng mga simpleng sandali ng pagkakaunawaan. Ang kanilang mga date ay hindi sa mga mamahaling restaurant, kundi sa mga lakaran sa parke, mga pagbisita sa museo, at syempre, sa kanilang paboritong kapihan ng paghilom. Sa piling ni Yog, hindi niya kailangang magpanggap. Nakita nito ang pinakaduwag at pinakawasak na bersyon niya, at sa kabila noon, nanatili ito. At para kay Sinag, iyon ang pinakatotoong kahulugan ng pag-ibig. Kinagabihan, sinundo siya ni Yog. Walang partikular na plano. "Gusto ko lang makita ang paglubog ng araw kasama ka," sabi nito. Nagpunta sila sa isang tahimik na baybayin sa labas ng syudad. Hinubad nila ang kanilang mga sapatos at naglakad sa buhanginan habang ang papalubog na araw ay nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ang tanging musika sa kanilang paligid. Naglalakad sila nang walang imikan, ngunit ang katahimikan ay hindi awkward. Ito ay komportable. Puno ng mga bagay na hindi na kailangang sabihin. Hinawakan ni Yog ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay hindi na nagdudulot ng kaba o takot, kundi ng kapanatagan. Isang ligtas na daungan. Huminto sila at umupo sa buhangin. Magkatabing pinanood
ang dahan-dahang paglamon ng dagat sa araw. Sumandal si Sinag sa balikat ni Yog. Sa sandaling iyon, habang nakatingin siya sa malawak na karagatan, bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Ang kasal, ang lason, ang selda, ang sakit. Ngunit ngayon, ang mga alaalang iyon ay hindi na mga sugat na humahapdi. Sila ay mga peklat na, mga paalala, hindi ng kanyang kahinaan, kundi ng kanyang lakas. Mga testimonya na nalagpasan niya ang pinakamalakas na bagyo. Na-realize niya na ang tunay na happily ever after ay hindi pala tungkol sa paghahanap ng isang perpektong prinsipe sa isang perpektong palasyo. Ito pala ay tungkol sa paghahanap sa iyong sarili sa gitna ng mga guho. At mula doon, dahan-dahang itayo muli ang iyong sariling kaharian. At ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, natutunan niya, ay hindi isang bagay na bubuo sa iyo. Ito ay isang bagay na darating kapag buo ka na. Isang taong sasabayan ka sa paglalakbay, hindi isang taong magiging iyong destinasyon. Sinag, mahinang bulong ni Yog, na tila binabasa ang kanyang isipan. Masaya ako na nakilala kita. Tumingala si Sinag sa kanya at sa kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng masaya, isang babaeng buo, isang babaeng malaya. Masaya rin ako, Yog, sagot niya. Masaya ako na sa wakas, umuwi na ako. Hindi sa isang bahay, kundi sa kanyang sarili. Ang araw ay tuluyan ng lumubog at napalitan ng mga unang bituin sa langit. Ngunit para kay Sinag, ang totoong liwanag ay hindi na nagmumula sa itaas. Nagmumula na ito sa loob. Ito ang unang yugto ng kanyang bagong simula. At napakaganda nito. At dito po nagtatapos ang kwento ni Sinag. Isang kwento ng kataksilan, katatagan, at pagbangon. Ang kwento ni Sinag ay nagpapaalala sa atin na kung minsan, ang pinakamadilim na kabanata ng ating buhay ang naghahanda sa atin para sa pinakamaliwanag na umaga. Ito ay isang patunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa hindi pagbagsak, kundi sa paulit-ulit na pagtayo sa tuwing tayo'y nadarapa. At ang pinakadakilang pag-ibig na ating mahahanap ay hindi galing sa iba, kundi ang pag-ibig na muli nating ibinibigay sa ating mga sarili matapos itong sirain ng iba. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa aming kwento. Naway napulutan ninyo ito ng aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa naging kapalaran ni Sinag? At anong genre o klase ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at sisikapin po naming pagbigyan ng inyong mga hiling. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.